Heavenly Father, salamat na pod Ginoo karong buntaga imo aming gipukaw nga maminaw sa imong pulong. Hatagi mi kaalam pagsabot Ginoo sa imong pulong, Holy Spirit. Tagi mi ka ng wisdom para ma-apply na mo Lord ang imong pulong nga makahatag og kausaban sa mong kinabuhi. Holy Spirit, I ask for your anointing, i-anoint ko nimo Lord. Gamit ako ang mouth kung nama ko'y magi-prepare nga dili nimo gusto nga ipa-share. Ayaw na Lord ipa-share. But kung naman kay gusto Lord nga ipa-share nga masulti na ako, itanom Lord sa mayong luna sa mong kasing-kasing. Have your way, Holy Spirit. Ikaw magpasabot sa amuha, imuha maning pulong. In Jesus' name, Amen. So mayong buntag, we are now in Romans 2. Yesterday, no, ato ang gihisgutan katong duha ka klase nga sinner. And katong first nga sinner nga atong gidiscuss, katong godless nga sinner. And nakita nato nga duha man ni ka klase, godless sinner and dire kating religious sinner, duha. So ang godless sinner sa chapter 1, ang chapter 2 na dire nga madiscuss nato ang guilt sa ng religious nga sinner. Kagahapon ang godless immoral sinner, and na-discuss nato kagahapon or nakahatag og example sa inyo ag glimpse lang ni siya about kining godless immoral sinner, which is makita nato mao nitong um, katuganing woman na nakot in adultery, which is exposed kayo ang iyang sala, daghan kayo nakakita. Pero katong time nagtapok sila, tulo ka tao ang makita nato dinhi katong time nga naa ang mga Pharisee nga nag-ingon sila nga kay Jesus Christ niya na sila nga unsa may masulti nimo ani nga ang balaod patyon or stone to death kining tawo nga masakpan in adultery. Yan na ang mga Pariseo. Pero kung tanawon ninyo, si mo ni ang picture karon sa mga religious sinner kaning mga Pharisee. Kay sila may ni-condemn dito sa makasasala nga babae, which is ang makasasala ang babae mao ni ang godless nga immoral sinner. Exposed siya ba, identified siya sa iyang sala. While kining mga Pariseo, makita ninyo, nagpass sila judgment sa woman. And si Jesus Christ din tulo man ni katao, no? Pharisee, a women nga immoral sinner, kaduha Pharisee, and katulo si Jesus Christ, which is a picture of a godly man, Jesus Christ. So asa ka karon na bilong diha, mo na ang picture karon. Kay ngano man ang religious nga sinner dire, mao ni ang mga Pharisee, mas worse sila dito sa godless nga immoral nga woman nga sinner. Ngano man katong godless immoral woman is na-justified siya, while kining mga religious sinner, mga Pharisee, niuli sila nga na-condemn. So makita ninyo ang kwan ba nga ang mga Pharisee, they went away unforgiven, while kining immoral woman is niuli siya nga forgiven. So like for example sa prodigal son, makita ninyo grabe kayong heart sa father. Ang younger son, pagbalik niya sa Ginoo, pagbalik niya sa amahan, napasaylo ang kwan, ang katong godless nga immoral son. Tama? Pagbalik niya, napasaylo siya sa Ginoo. Para ipasaylo sa siyang papa. Pero ang elder nga brother niya, which is the picture of kita, mga Kristiyano or mga Jew nga mas daghan na bawaan sa scripture or naa na sa balay, ang naitabo pag abot sa panahon, ang 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 kamanguran nakasulod sa balay, while ang kamagulangan is naa sa gawas sa balay, nga murag nagsuko siya ba kay nganong gidawat gipasaylo, while siya nga naa sa balay naa siya sa gawas, wala niya na enjoy ang home o ang house sa Ginoo. So morning nga morning emphasis karon nato nga katong mga tawo nga acknowledge sa ilang sala, mas sila manoon
ang naay pag-asa or paglaom kaysa kining mga tao karon nga naa sa simbahan nagunit nag Bible, pwede nga nag-attend ka karon sa morning devotional daily, kabasa ka o kasabot ka sa pulong. I pray nga pag-abot sa panahon dili ta maparehas sa mga religious kaning mga Pariseo ba nga makondem naman noon sila tungod kay sila mismo is willing nila sila lang ang limpyo unyang uban is hugaw ang ilang kinabuhi. So I pray maka-learn ta ani sa chapter 2 nga naman kay si Paul mismo gina-establish niya ang guilt sa religious nga sinner, which is kung naa ka ani karon, which is ako nagrepent ako una sa inyo and I pray nga kita po dili ta kon ba kanang magpakaron ingnon ba sama atong mga Pariseo nga murag feeling nila o sila walay sala unya sila di ay makasala pod, no? So sige tuta kita nga. Okay, so diri sa chapter 2 gina-emphasize ni Paul ang mga religious sinner, and tanawon ninyo diri ang iyang kaistorya diri is ang mga Jews, which is sila ang nakabalo sa balaod, silang nakabalo sa Ginoo. Sama nato kaistorya ko sa inyo nga kabalo na mo sa Ginoo, at the same time nagabasa na pud mo Bible and kabalo na mo sa scripture, sa truth. So ma-relate nato ni karon nga kita ang ginaistoryahan ani ni Paul, no, pinagi aning word nga ginabasa nato in verse 1. Therefore you have no excuse, every one of you who passes judgment, for in that which you judge another you condemn yourself, for you who judge practice the same thing. Akong gikuan ni sa Bisaya, unya makaingon ka nga angay silang silutan sa Dios kay hilabian kadautan ang ilang gibuhat. Apan ikaw nga nagaingon ni ana, nagahukom usab sa imong kaugalingon kay gipakadautan mo sila apan mao usab ang imong gibuhat. So magbantay di ay tani kanang the way ta mo judge ba sa ato ang mga fellow believers, even sa mga unbelievers. Kay like for example, kung ikaw no, ni ana, di ba kung tan-awon nimo, ni ana si Jesus Christ dito sa mga Pariseo or sa mga Jew, ni ana siya, kung kinsa man tong mga walay sala, sila ang una nga mulabay aning bato. So makita nimo ang godly man, wala siya ni judge diretso dito sa nakasala. While kining mga Pariseo, feeling nila wala sila sala pa nga patyo nato ni kay mo giingon sa balaod. So they knew the scripture, pero inside their heart gahimo pud sila ani, naapod sila aning mga kabuang, naapod sila sala pa, naapod sila nahimo nga sala. And yan na si Jesus Christ nga kung kinsang walay sala sa inyo mo'y mo o naglabay. That's why dali kay ta maka-judge sa uban, especially sa itong mga kauban, no, na mga ginagutro sa uban nga sala, mag-away sa asawa, kana manggod tungod sa ani dili mo mulab ang bana, dili mo submit ang asawa nga na, dali ra kay ta ka-judge anak, ingon ana. Nga ikaw, ngayon isulti ana, i-assess imong sarili nga naman, once nga nag-judge ka sa itong mga kauban, nadubli di ay imong sala, nga naman, sala man ang pag-judge sa ilaha, ikaw pud nga wala ka submit or ga-obey sa Ginoo, dubli na noon imuhang sala. Muna nga dili ta basta-basta nga tanggalon nato na sa ato ang sarili kanang mao ganito sa beatitudes nato nga sa wrong attitude, di ba, wrong and right attitude nato sa Matthew 5 nag-share ba yata ana nga dili ta dapat mag-judge, which is gi-remind ta balik din ni Paul nga dili ta angay mo judge sa uban, nga naman once nga nag-judge ka sala na siya. At the same time, ang imuha pang sala, murag napatong na ba na kay sala nga nag-judge ka sa uban, at the same time utro pud ay ka nga nay sala, dubli na noon ang judgment nimo pag abot sa panahon nga
hukman ka sa Ginoo. So mabantayan nato nga kung kauban nimo ang mga Parisiyo lang, dali kay ka maka-judge. That's why careful pud mo kung ang mga kauban ninyo is mga judgmental pud nga mga Parisiyo. Mao na nga lisod kay magsabay-sabay pud sa mga tao nga kanang mga judgmental ug utok. Ngano man, nagsabot man tanan ang mga Parisiyo nga naggunit na og bato. Oh. Pero pag abot ni Kristo, wala ni obra ang ilang pagka-judgmental. Pasabot nga kung puno kay kag presence ni Lord, dili ka mo judge of people. Ngano man, nature ni Jesus Christ ang dili mo judge. Nature sa yawa ang mo judge. Nakuha ninyo. That's why nga kung naka-anak nga batasan karon nga magsigi ka og tan-aw na lang sa kahugaw sa uban, kana siya dugay na kay na siya nga wala nga naa sa Ginoo, wala gyapon nga bag-o ana, tapos ikaw pud nga naminaw, lagi bitaw no ana, pag-repent mo ana, ngano man dili na nature ni Lord. Nasabtan nato. Dugay na ba itaw ni akong leader, dugay na kay ning ako ang kwan. Dugay na ba na siya, nauna pa na siya sa ako, ang ano yung na siya. Kana pa lang nga word nimo. Nag-judge na ka sa iya. Doble na diay ang imong judgment ana pag-abot sa panahon. Naba mo diha. Mao na nga gina-emphasize karon dinhi unsa atong mga batasan nga makita karon nga kailangan nato i-deal. Kagahapon expose kay to sila yung mga sala. Na yung mga libakira, na dito mga dili mo honor sa parents, na dito kagahapon sa Romans 1, mga lantaran ba? Pero kita gagunit og Bible, pero na na sa tong isip. Mao na nga bantayanan nato ni karon. Which is naamang ka dinhi karon, magrepent lang ta. Amen. Ninaw man ka or tan-aw man ka ani. So in the company of Jesus Christ, dili gyud ta maka-pretend. No? Makuan jud ka ba maisip yun mo ala tama ano mali na jud ikaw mali. So makita ninyo nga nihawa tanan tong mga Pariseo ngano man sa presensya sa Ginoo dili ka pwede mag-pretend. Kiniya naman si Jesus Christ, ikaw kamo nga walay sala una og labay sa bato. Ang pangutana karon kung ga-judge ka sa uban, ang pangutana kamusta man ka? Wala ba kay nahimong sala? Oh, mao na akong ginaingon sa uban kanang bisyon niya parehas naman na sa imuhang sala pod. Sala ra man gyapon ng imuhang kanang hatred, kanang anger, kanang sa tawag ana, daghan matag pag-isip og mga dili maayo sa tuong isip. Sala ra man gyapon na. So may diferensyaan ang ilahang kwan. So dili na lang ka mustorya og kanang dili na ka mo condemn sa ilaha nga mas limpyo ka and hugaw sila niya na. Mo niyang reminder sa tuwa nga si Jesus Christ is not in the business of throwing stones. Nakuha na to. Wala ni sa business ni Jesus Christ nga mo-condemn sa uban. Wala business ni Jesus Christ Jesus is not in the business of throwing stones. That's why ang tinuod nga disciple is not in the business of throwing stones to others also. Amen. Especially sa itong mga brethren. Ang stones or condemnation or judgment or pag-look down sa uban is the business of the Pharisees. Amen. Isang business ni Jesus Christ, mercy, love, compassion, mao na business niya. Forgiveness. So, nadahin ta, magbitaw na, like for example, sa to like sa amo, muadto mi sa Pag-asa, sa RRCY, sa imong kaso, rape. Di yun may makaingon, anak, ha, rapist ka? Muna siya kay, parehas ramang sala ang muting ka og lustful kaysa sa action nga ng rape. Nakuha na to? Kay, mungutan na ka dito, siya magipatay, nakapatay kong pastor. Na dito sa RRCY, nakapatay siya pastor, tulo sila kabok. Idunggab nila. Kunya, alangan mo yung ko, adi na ka mapasaylo. Kay, kuan kay ka, kanang pastor imong gipatay, mga anak. So, unsa na nga mindset? Dili na siya tama. But,
unsa nakapatay siya, pasaylo ka sa Ginoo, pangailang kag pasaylo sa iya. Then napakay chance magbago nganong gidala ka diri sa Ginoo. So kana ang heart sa Ginoo. Dili nga ikaw wala na jud ka, no? Grabe kayo ka sa kadaghan nimo kuan hilabtan ingana ingon sa Bible, ana kargado pag bersikulo. Do siya not uh, touch my anointed one. Imuha pa yung ipatay. May anak ka, no? So, kinsa karon ang mapasaylo? Kung ingon na ka mo storya, mas pasayloon tong nanunggab og pastor nga naghinulsol siya, nangay siya pasayloon sila, kaysa ikaw ni storya karon dito. Nga man, ang hatred same ra na sa murder. Basahon ninyo sa kwan, basa na to. 1 John 3, 1 John chapter 3 verse 15. Whoever hates his brethren. Mo yang giyon. Whoever hate his brethren, kung dili nimo i-love ang imong brethren, sabal sa atong mga kauban na karon dinhi, is a murderer. Parehas ra di ay nga sala ang mo-hate ka sa imong brethren kaysa ni patay og pastor o ni patay og tao. So, nganong mo judgmentaan nila sa ilang gihimo nga kita kapila man punta mo hate pod sa ato ang mga brethren. Ay, tagpasayloan ni Lord, sorry kaayo, nakapatay na pod ko. Ano man, na-hate na ako kong brother. Wala na ako siya napasaylo. Naglagot ko sa iya, ha. You are a murderer. Mo, may gingon diri. So, unsa man karon ang imuhang kuan, ang imuhang kasing-kasing. Parehas ra di ay na sa nakapatay. Amen ba? So, anino? Ang puno, for example, is murder. Oh. Ang liso is hate. Ang liso, kung imo ang itanom, motubo siya, murder. Kung itanom nimo sa imong kasing-kasing, ang hatred, anger, motubo na siya, padulong ra gyapon na sa murder. So same gyapon siya nga sin. Na ang anger o ang hatred nagsugod lang sa sulod. But ang murder is an act, puno na ba? Nitubo na nga kalagot. Pero kung tanawon nimo, unsa na siya nga liso? Liso siya sa hatred o liso siya sa anger. Pero kana nga puno mo na siya ang sitawag ani ang murder. Same gyapon na siya sa liso sa lust. Na kay lust sa imong isip. Tapos ang puno ana is ang adultery. So liso og puno parehas na nga sala. Oh. So wala jud tay heart, wala jud tay dapat nga heart nga mo condemn sa mga other nga makasasala. Ngano man, pares ra na nga sala. Amen. And we know, nga na siya sa verse 2, that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. Sa ato pa, in Bisaya, nasayran nato nga matarong ang paghukom sa Dios sa mga tao nga naghimo og dautan. So, ang seed ug ang punuan, parehas ra na i-judge sa Ginoo. Nakuha na nato. So both, no, both the seed and the tree, guilty kita sa Ginoo ani. And pag-abot sa tree, but do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such things and do the same, you yourself that you will escape judgment of God? No. Dili ta maka-escape ani. Naayod tay kuan, naayod tay madawat di ani pag-abot sa panahon sa paghukom. Bali ang may tabo ani, doble pa noon ang imong madawat. Ni-judge na ka, nag-practice pa ka, nag-hate, napaka-hatred, napaka-anger. So, doble na noon ang ato ang silot. And verse 4, do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Nganong kind kayo ang Ginoo sa tuwa? Nganong ikaw ba, pangutana ka karon ba? Nganong gibuhi pa man ka sa Ginoo karon? Ngano man nga wala na kagikuha para sa uban? Ngano man
kain kayo ang Ginoo, patient kayo siya, grabe siya ka-tolerant nga maski ga-struggle ka ani, ginapaabot pa ka sa Ginoo para maka-repent ka ba nga magbag-o ka. Mao di ay na karon nga ang Ginoo gibuhi pa kaniya nganuman gihatagan pa kag tsansa ba nga magrepent. Mao na akong ginaingnan sa akong mga kauban dinhi sa balay. Na ako'y duha ka kauban sa balay nga lahi-lahi sila gipang-agian karon ingnan nako sila nga why is it gistoryahan nako sila gahapon nganong gidala pa man mo dinhi sa balay. Sa kadaghan ninyo gipang-agian nganong gidala man mo dinhi sa balay. Kay ngano man anak ko sa ilahang panahon ni nga magbag-o mo sa inyong kinabuhi. Makatabang pud ko sa inyo ha nga mabag-o inyong kinabuhi. Karon magdesisyon jud mo nga magbag-o na mo. Kay kung dili mo magbag-o, anak ko sa ilahang ang Ginoo naapoy kwan time nga masilutan mo anak ko sa ilaha kay dili baya all the time nga magpaabot ang Ginoo sa tuang naa di panahon nga magbag-o ta. So nya na diri not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Kuyawa no? Kung tanawon ninyo, unsaon nato nga mag-lead, nga mag-repent ang tao, is pinaagi di ay sa pagiging kind sa ilaha. Kung tanawon ninyo, iyang gingon di ba sa verse 4, the kindness of God leads you to repentance. So, ang method man gud nato nga mga tao para mag-lead og repentance sa uban nga nakasala is harsh ta. For example, sa ato ang nga mga ginikanan, makasala ang ato ang mga anak, hard kay ta, bunal dito, grabe kayo ang kanang hard kay ta para magrepent ang ato ang anak. Mali di ay ni. Kanang palistudan nato sila ba? Ang uban presohon, ang uban kanang kasukan og taman mga anak. Pero mao di ay ni ang way nato nga tao para mag-lead og repentance sa mga nakasala. Pero ang method ni Jesus Christ para i-lead ang tao nga mag-repent is kindness sa verse 4. Mo to kagahapon no. Naamang katong time nga niadto mi sa Kadalyan no dito sa among nagpahulay mi sa bukid. Nagdream kog duha ka halas. Unya karon clear kayo ang duha ka alas nga nay gamay nga halas tapos naay kubra nga nagtago dito sa may bangag nay nagawas lang iyang ulo ba. Pero kining gamay nga halas no na-expose siya manigawas. Pero ang nigunit ani is ang isa nako kakauban dinhi sa balay nga lalaki. Pero gamay, ang iyang gihimo, giputol niya ang duha ka ay ang gamay ra jud kaayo. Mura na siya og kanang wati ba nga halas. Pero halas siya. Pero duha ka buok yang isa ka buok yang giputol og kaduha. And naputol jud ang lawas na separate ang ulo. Ang isa na pod na halas din ni nakita nako sa bangag. Nigawas siyang ulo, pero ang kauban po nako dinhi sa balay, naggunit siya sa ikog. Pero dili maibot, ginaibot niya, pero dili mo gawas ang snake sa yuta. Gitawag nako sila kagabi sa hapon. Katong naggunit og putol ba? Naputol nga gagmay. Ngay katong naggunit og gamay nga halas. Anak ko siya. Na ako'y gidream sa imo ha. Warning ni sa ato anak ko. Kay ngano man, nakakita kog halas nga imo ang gigunitan, nga giputol nimo. Pero gamay pa kaayo, anak ko sa iya. Basig na kay mga ginasugdan diha karon nga mga dili maayo. Kay kini siya gikan man ni siya presohan. Unya drugs pod ang problema ani. So anak ko sa iya, night time nga magrepent ka or night time nga exposed na nimo kay ngano man gamay pa man lang gud to kailangan na nato na siya i-deal ba anak ko sa iya. So
Hilom lang siya, hilom lang siya. Tulog, pray ko, sige kog pray sa kwarto, Lord, expose yun ni siya. Ikaw dyan mo storyana, kaya na naman ka, Holy Spirit sa iyang kasing-kasing. Ang isa na pod nga dako-dako og halas nga gunit. Pagkabunting na nako si Hanshin, ing na siyang istoryahon na ako na sa ugma. Muli na lang daw siya sayo sa Jinsan kay dili siya gustong maistoryahan. So anak ko nga istoryahon lang nako. Dili na ako na siya kuanon anak ko. Pagkabuntag ako silang gitawag duha. Istorya na ako ang akong na-dream sa ilaha. Just to confirm sa ilaha pod kung kuan. Nihilak naman ning isa nga ingon ani na isa ka tao nga nagpanday sa mong silingan ingon ning ana and katong time nga niabot ako ang brother is natagan man siya og kwarta nga dako-dako magsigi daw daw kulit-kulit katong among silingan dinhi kay wala katulang daw nga amount ingon ning ana. In short, nakagamit siya ka isa. So, anak ko siya wala jud siya kadungog sa ko nga ikaw ba? Gaay kay kagulo. Mga anak, ikaw ba? Nga wala jud kay batasan. Yan wala jud as in kanang kuan jud. Mo na nga before na ko ni ma-share sa inyo ha. Nagrima na ni sa kuha nga kailangan jud ay na mo magiging kind sa mga tao nga nakasala. Kay the way pa lang ko naging istorya sa iya. Grabe niyang hilak, grabe siya kahilak ana ko sa iya. Tapos ma-amaze ko no kay habang naga-pray, okay mag-pray ka to, ana ko siya, ikaw mag-pray ha. Grabe niyang hilak. Lord, sorry jud kay Lord, sorry di na ako mausab Lord. Sorry jud kayo. Sige siya kwan ba? Kanang ganing by heart tung una pa to, laparo na tog bunal og 45. Ana ako ang style tung una sa ilahan masipyat ning mga tawanan kamo ngupit na pud mo ha. Wala jud nga bagoy lang kinabuhi. Pero karon nga ikaw nga naa kay kasing-kasing sa Ginoo ba nga maghimo kang kind sa ilaha, mas the more di ay sila magbag-o which is mao ning batasan ni Jesus Christ nga there your niya na siya sa verse 4 niya na siya. The kindness of God leads you to repentance. Dili ang hardness sa man. Dili jud ay nato malid og repentance ang mga tao. Kanang braso-brasohon nato, hard kay ta sa ila. Grabe niyang ila, sige pa nga ipasaylo ngayon siya tabang sa Holy Spirit. You ask the Holy Spirit, na naman ang Holy Spirit sa imo. Anak ko saya, ngayon pasaylo. Ang nagmelt ang ako ang heart is while nagalingkod mi sa akong asawa. Okay na to no, manamig storya, gipray na ako silang duwa. Katong isa po anak ko siya, naay something sa imo nga ginatago nimo. Dili man nimo to mapagawas katong nga snake kung dili nato to bungkalon ang yuta. Sa ato pa kailangan nimo expose na siya. Kung dili nimo na ma-expose karon, tagan ta kag time, pray ka. Kung dili man sa kuha, share nimo sa imong ate kung unsa nang imong ginataguan diha. Kay naa jud kay ginataguan, I don't know kung naa jud kay ginataguan but I believe ikaw ang nakasabot ana. Warning lang to sa kuha, anak ko sa iya. Karon, ang nakamelt sa akong heart is while nagatok mi ni Hanshin, nami sa gawas, gatok riming duha. Ni duol tong isa katong gikan sa prisohan. Yan na siya nga, ate, grabe niyang hilak, sorry jud kaayo te. Nahimo na ako to pero wal dili na ako kaya himuon dinhi sa balay. Mangurog daw siya kung diri niya himuon. Ana ba? Manistorya po tong isa. Dito yun daw siya niadto sa SIR. Ana, kay ginatawag daw siya dito, sige siya kuan. Nisingit yun siya jud katong time nga nihawa mi. Wala mi diri. Ang point dito, grabe kay siya kuan nga. Nikakos jud siya, ay kanang dili siya gigakos. Nangayo siya sorry ba. May imagine na nimo. Kita nga ni sipyat. Di gan dugay gani. Ikaw ba nga naggunit og Bible karon? Siya wala ka basag Bible. Kita ba nga naggunit og Bible? Dugay kita mo suri gani sa tong bana og asawa. Kanina noon nga why gunit-gunit og Bible, niadto yun siya sa among tubangan duha og nangayog pasaylo. Ano siya sorry? Gibalik niya, nag-sorry na gani siya.
nibalik niya giadtuan pa niya si ate niya, sorry ate no, sorry jud kaayo, grabe niyang hilak. Kabalo kon sa akong gihimo, gigakos yun ako siya. Ikuha na ko iyang ulo, gihalukan na ko iyang ulo, ana kanang kuan kanang makita nimo ang heart ba nga nagrepent. So kanang sincere gani ngano man na-prove na ko nga kung magiging kind ka sa mga sinner, naayo sila chance na magbago. Pero kung nagiging hard ta, maski pa priso pa na nimo, human naman nagpriso ang atong mga kauban nga uban. Mo bitaw nga sa amoa, dili jud mo makadungog sa amoa og kanang condemn mo sa inyong ginapanghimo ngano man. Dili na dili na mao naatay mga kuan diri. Atay mga babae diri nga na fall sa immorality. Wala. Ang kindness ang nakapamelt sa ilaha, dili ka nang kasaba. Amen. Pangutana karon ba? Ingon na ba imong heart? Makasala inyong mga anak, makasala ang mga kauban ninyo palibot, makasala ang mga kanang naamoy mga silingan nga imayog mga batasan. Kaingon lagi ko nga kuan ba kanang grabe jud ning word ni Lord no. Kay kailangan jud nato ni apply. Dili nato ni pwede istoryahan lang ba. Kay kung istoryahan ra nato ni daghan kay tag maayo mo storya diri. No? Pwede ra ninyo ikuan pero diri kay i-apply man jud nato. Mato rami ning hilak. Sayang gimo unsa may atong himuon na nato. Putol niya iyang simpak. Ibura tanan ang iyang mga kuan. Kana ang tinuod nga na repentance. Mohilak ka pero na kay himuon. Dili nga hilak-hilakan rami nimo tapos wala kay himuon. Kay kabalo man siya nga ma-fall siya aton. Sayang gimo. Palit niya ang iyang simpak. Palit siya dito sa SM og bagong simpak. Patabang siya kila Harold dun sa aon pag-register ana. Di man siya kabalo mo basa. Tapos bura niya tanan ng pundok. Sayang pundok. Nguna na dapat ang kuan ba, ang tao nga gusto magrepent. Pero, ana siya dire. But because of your stubbornness and unrepentant heart, katong mga gahi jud ang ulo, ug dili jud magusto magbag-o. Daghan na kay kagipang agian na, hapit na kamatay, hapit na ka, makita nimo kato siya. Gihatagan na pud siya tsansa. Pangus-pangus bitaw to dito sa kwan, sa bukid. Motor dito gihatagan na siya tsansa ngano, gina-remind siya ba nganong mag-repent ka. Kay naadyo ginadil si Lord sa imuha gingnan na nako isa sa Ginoo sa kwan dito sa bukid na ginadil si Lord sa imuha anak ko siya pagkagabi gipadamgo ko ato anadyo di ay siya tago-tagoan nga nga snake siya and niya na siya diri because of your stubbornness sa Bisaya pa apan tungod kay gahi kag ulo og dili ka maghinulsol niya na siya diha. You are storing up wrath. Kung gahi day kag ulo, unya balik-balik imong sala. Mura kag kanang kuan ba? Kakinsay nakatanaw gani anang pelikula ni Fernando Po? Kanang mga tiguang naman lang nino kan si Fernando Po. Kita ra mga tiguang, mga batanon diri di na nakarelate. Kanang kaning pagpuno na ang salop. Si Doms nakabataw ka na Doms kanang puno na ang salop. Kana ganing kanang mapuno ang salop man gud is mura na siya og kanang kabo ba nga butangan nimo siya og bugas ana pag mapuno na siya kaltasan na siya. Ingon ana ang picture. Kung gahit daw kag ulo, ginapuno nimo imong salop. Gaipon ka sa imuhang silot pag abot sa panahon. Mamayang gingon diha. Bisayaon na to. O kanang Caltex daw. Kapag puno na ang Caltex, grabe po ni si Kwan Caltex gyapon no. Nga na may Petron siguro nga Kwan. Ana man jud ang word sa bukid Caltex ang tawag anang Kwan kanang kabo. Ngana no. Caltex na pas kay sudlan na magtuba. Sige, padayon ta. Niya na siya dire. Apan tungod kay gahi kag ulo. Dili ka maginulsol. Kini kaning mga gahi jud ulo jud maski unsaon nimo pagiging kind sa isa ka tawo. Okay lang siya nang pagahi gyapon siya ulo. Dili na nato na siya business nga ipanish.
gaipon di ay siya. Ano siya? Apan gahi kag ulo ug dili ka maghinulsol, gidungagan mo ang imong silot sa pag-abot sa adlaw. Sa ato pa every time magpagahi di kag ulo, gina-remind pud ka sa imong mga brethren diri nga maghinulsol na ka. Grabe na sila kakain sa imuha, grabe na kapasensyoso sa imuha ang mga people around you, pero dili gyapon ka magbago, gadungag daw ka og silot sa imuhang kaugalingon pag-abot sa adlaw. E niyang gingon diha, pag-abot sa adlaw nga ang Dios maghukom. Oh. Ni anang adlaw makita sa tanan nga matarong ang iyahang paghukom. Sa ato pa, no, na ang Ginoo just jud si Lord, no. Kung nakaginahimo nga dili maayo nga dili jud ka gusto magrepent, nya padayon ka every time gahimo ka na gadungag ka ana nya pag-abot sa panahon puno na ang imong caltex. Puno na imong kabo, no. Puno na ang caltex, no. I pray nga dili na mapuno. Kay ngano man namay minaw naman ka nay panahon nga maginulsol ka nga pasaylo sa Ginoo. And magdesisyon ka. Kung asa ka kabalo ka nga ma-fall ka og sala, ayaw kadto didto. Kung kabalo ka nga ang cellphone nimo ang nagalid sa imong sala, ibaligya imong cellphone. Pagkakwarta pa ka, no? Or kung kabalo ka ng imong simpak ang naglid sa imong sala, ay di tanggalon nimo ang imong simpak og ilabay. Ayaw itago kay basig unyag panahon nga nanapod kay kwarta, imuha na po nang isaksak ka ng imong simpak, makahimo na pud kag dili maayo. No, so in the final days, no, makita na to no nga naa jud paghukom si Lord. And iyang gingon sa Bible, verse 6, who will render to each person according to his deeds. So in the final days, jud ihatag ning silot nimo sa imuha. And sa tanan, murag kon ba kanang ipakita ni Lord tanan nimong mga dili ginahimo, kanang dili maayo nimo ginahimo. Even sa imong una-una, naa di ay record si Lord, naa ba ay book of life? Naa di ay murag CCTV si Lord ba? Mao niya, ikaw mao niya imong ginabalik-balik ginahimo, tanawa ko to. Kapila na kagibadlong. Ninipis na ang buhok ni Pastor Wendell og sige shiner dito sa imong tubangan bahin sa paghinulsol. Wala gyapon. Balik-balik gyapon ka. Idawat ka by heart. Kinahanglan ni sila yung mga kasing-kasing mo dawat sa mga yunana. Dili gyapon ka. Mo ni picture. Mo ning ginahimo nimo. Naa di ay na. Mo may ang gingon diya. Who will render to each person according to his deed. Ipakita ni Lord tanan. Tanan di ay nato ginahimo. Kuyawa jud ay ni Lord, no. Mas nauna jud di ay nga naay CCTV si Lord kaysa sa to, no. And ang the best sa CCTV ni Lord, tanan ta walay ligtas. Pero katong naghinulsol og niundang sa ilang mga makasala nga ginabuhi. Sa gingon sa verse 7, those who by perseverance in doing good seek glory and honor and immortality, eternal life. Kato daw nagdo og opposite. For example, kani nagdo sa opposite ani, of course silutan ka. Katong nagdo og bad, nagsik sila sa ilang glory, nagsik sila idols or money and earthly pleasure, dili ka ng immortality or eternal life, wala ka gasik sa imuhang dili ka gasik or wala ka excited sa imuhang padulungan, immortal life nimo, or kanang dili ka ga-prepare para sa imong immortal life or eternal life, mo ni ang masilutan. Pero kung ikaw nagsik ka og doing good, gahimo kag maayo, then iyang gingon diya, kana ganing, Lord, nasipyat ko karon but I want to do your will. Kana ang batasan. Dili man ka perfect kay mintras naa ka dinhi, naala gining makasala nga lawas magsigtintal sa imuha. Pero maningkamot jud ka nga magduog good. Lord, dili na ko ni kaya. I want to do your will. No, I wanna give up. No, dili gusto na ko nga i-give up na ako ni makasala na kong kinabuhi. Kanang sincere ba ang imong gugma sa Ginoo nga dili ka naga-seek
og glory sa tao, but nagasik ka og honor sa Ginoo. Lord, ikaw jud ang mahimaya, ikaw jud ang malipay sa akong kinabuhi. Dili nga buutan ra mo diri sa ato ang meeting, buutan ra mo simbahan, pag-abot sa gawas, wala na. Ginaplease na nimo ang mga people, dili nimo ginaplease ang Ginoo. Amen. So, kato daw mga nagasik og glory and honor o immortality or eternal life, unsa man to, they will be rewarded pag abot sa panahon. Amen. They will experience yun kanang immortal life, kanang eternal life. Amen. Dili na yun ka anak mo halak. Naba mo diha. So unsa ba ang other nga category? But those who are selfishly ambitious, do not obey the truth, but obey unrighteousness, ang silot sa Ginoo, ang wrath and indignation, maoy padulong sa ilaha. Kanang selfish, ilang kaugalingon lang ginaisip, dili sila mo-obey sa pulong sa Ginoo, sa truth. Bas nag-obey sila sa dautan. Naa ang nagpaabot na silot sa imuha. I pray wala na diri sa mga naminaw ani. In verse 9, there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil. Naadyoy kalisod nga agian sa tao nga gahimog dautan. Mamayang gingon diya. There will be tribulation, distress for every soul who does evil. Ani no? Karon nga nagahimo kag dautan kung kinsa man ka diha, naminaw ka aron ni karon. Stress jud, distress jud ang imong kinabuhi. Wala jud tarong imong kinabuhi ana. Gubot kay kag isip. No? Kinsa bagoy no? Kinsa bagoy maayog isip nga palahubog. Ang uban gani, di ba? Sige ginom, sige inom. Naghinalok na, lalaki og lalaki, naghinalok na. Sa ilang kahubog ba? Abi lalaki, abi babae. Nya hubog ra day silang duha. Pagtingala ka, ikaw, tarong bago na, kita kag away, naiisa dito nga, nawala lang sa iyang kanang trabaho as a security guard, imbis nga magsalig sa Ginoo kay nawad nang isang gimo, nag-inom, imbis nga ang problema lang niya nawad ang nagtrabaho, naginom-inom, nakitag away, nadungga ba na noon? Yan na ba nga wala joy kanang kuan peace sa mga tao nga gahimo og dautan. Mo na nga gina-remind taan ni sa Ginoo nga gingon ba ana sa verse 9, there will be tribulation and distress for every soul who does evil. Oh. Asa mauna sa Jew first. Ano man? Sila man ang unang nga gipresentahan sa gospel. Oh. Then padulong sa mga Gentiles or sa mga Greek. So giuna ang gospel sa mga naay understanding sa scripture, then sa Greek nga less og understanding sa scripture. Same sa to no? Nga ang tribulation ga paabot, ang distress ga paabot kung kita dili ta motuman or dili ta mo obey sa Ginoo. Or dili ta or kita gahimo kag righteousness, good deeds. Gahimo kag maayo, good works. No, dili ka selfish. Wala gyud magpaabot sa imo nga judgment. Then yung verse 10, but glory and honor and peace to everyone who does good. Oh. Glory, honor, peace sa mga tao daw nga gahimog maayo. Una sa mga Jew and next sa mga Greek na po. In verse 11, for there is no partiality with God. Sa ato pa, naaman ka sa simbahan karon o wala ka kasimba,
kung naa kay sala, silutan yun ta sa Ginoo. Amen. Nakay ginahimo nga dili maayo, silutan yun ka sa Ginoo. So, in verse 12, for all who have sinned without the law will also perish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Sa ato pa, katong mga wala kabalo sa law, wala kabalo sa scripture, ma-judge sila with the lesser standard sa Ginoo. Pero kita karon nga naminaw, halos nag-morning dibo na ka, mas taas di ay ang standard ni Lord sa tuwa. Kay bitaw no? Kung saan di ay nimo pag-judge Lord katong mga nasa bukid nga wala jud kwan. Mao na ako question tong una ba. For example, kaning wala jud kabasag Bible, wala jud sila kadungog sa Ginoo. Dili ta kabalo unsaon niya, pero ang iyang gingon katong mga wala kadungog sa law, mas lesser ang ilang standard sa ilang pagsilot sa Ginoo. But of course, ang salvation is in Christ Jesus. Nya sila wala man po'y nag-share sa ilang dito. Wala yun i-share sa ilang sa mga bukid. Like for example lang, katong mga people sa Sentinel. Yan na gusto mo share, pero ang ilang kultura, dili pwede, kay nga naman, mga matay sila dito tungkol sa virus nga ilang bit-bit sa mga tao. So may ana ba nga, wala ta kabaloon saon pag-judge ni Lord, pero ang iyang giingon diri, mas lesser ang standard ni Lord sa mga wala kasabot. Kaysa ikaw karon nga adlaw-adlaw kaga morning dibo, mas higher ang standard ni Lord sa pagsilot sa imo. Amen? Amen. Amen. Then, yang for it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. So, kato di ay nakapaminaw sa pulong, ug nag-obey, mao di ma-justify. Papaon. Sabot nga, pag-abot nimo dito ba, atubangan ka. Yes, dili man ka perfect, pero ning kamot jud ka, nga ma-perfect, nga ikagtabang sa Holy Spirit. Kaya na ganing, isa na lang kaadlaw, mamatay na kanya, nag-away pa jud mo. Inya, may na lang kinakapasaylo ka, din kamot ko ba? Ako takang gipasaylo. Kanina, before ka nakuhan di, nakuhan ka. Na-justify jud ka. Kay before man ka namatay na, kuhan ka, tawag gani ka nang nakapasaylo ka, no? Katong, it's not the hearers lang, but the doers yun daw, ang justified. Sa man ang justification? Just if wala na kay mga sala ba? Kana. Kalimtan na ni Lord ang atong mga sala. Katong mga doers daw sa law. In verse 14, for when the Gentiles who do not have the law do instinctively in the things of the law, this, not having the law, a law to themselves. Bitaw, tinuod ni siya. Kay naay mga tao nga wala jud kabasa og Bible, wala pod gasimba, pero ang ilang mga batasan naukit na sa Bible, mas maayo pa silang batasan sa kasimba. Naay mga ingon ani, mo ni gipasabot ani sa verse 14, no nga wala bitaw ni sila nakabasa sa scripture, pero ang scripture na ukit silang kasing-kasing. Ngano man nagamanifest man. Like uwan, no nga mapasayloon, pero wala kabasa og Bible. Ang uban, grabe sila nga magiging kind, compassionate sa ubang tao. Sama gud atong kwan, sabagod si Paul katong napadpad siya sa island sa Malta ba tong island? Oh, nga naa ang tribal leader, gi-welcome niya, nagigrabe sila ka compassionate ba? Gi-welcome niya sila Paul. And makita nato ang pag-welcome ni Paul, gibalusan sila sa Ginoo ug kanang nahil ang ilang father. Even ang mga tao didto nahil. So makita ninyo, wala ni sila og kabasa og scripture, pero ang scripture naa sa ilang kasing-kasing. So di ka pwede ana mo judge sa mga wala mo gasimba, wala mo ka RW. Kamo wala mo ka RW. Di na jud mo mabago. No.
Naka-RWDI si Manny Pacquiao. Oh. Wala man. Nganong nabago man yang kinabuhi. Ang Ginoo daghan kay siya ways nga para mabago ato ang kinabuhi. So dili po nato na pwede nga himuon nga ritual lang nato nga kung dili ka maka-RW, dili ka mabago, no, no. No. So kinay uban nga wa ka RW, mas gwapo pa siyang batasan sa imo. Pwede na nimo i-compare sa imo ang kinabuhi. Ikaw karon ba nga naka-RW, ang imo ang igsoon wala ka RW. Nya maayo siya mohugas og plato sa balay. Unya mas maayo siya mo tabang sa imong mama. Ikaw nga naka-RW, busy ra kay ka og kwan, mga kalihukan sa simbahan. Busy ka diri mong practice mo diri. Unya ang imo ang ginikanan wala ka tabang og hugas og plato. Wala ka katabang sa iyong balay. Nya wala to, ang imong igsoon nga wala ka RW, mas grabe siya mo honor. No. So isa tinuod ana. Mas naukit di ang word sa ilang kasing-kasing. So dili yun ka ana pwede mo ka-judge sa ilaha. For when the Gentiles who do not have the law do instinct na silang konsensya, na silang heart ang pulong. Oh. The things of the law, this is not having the law, are the law to themselves. In verse 15, in that they show the work of the law, pinapakita yun nila kung unsang naa sa scripture, written in their hearts, nasulat na silang kasing-kasing. Their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. No. On the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Sumabot ang panahon, tanan di ay nato ang mga sikreto, expose yun na ni Lord. Tanan nga mga wala nakabalo ang mga tao, expose nag-isa-isa ni Lord. Kanang ato ang inner thought, the way ta mag-think, the way ka murag, maski dili man ka mustorya, pero sa imong isip, ga-condemn na ka sa uban, expose na ni Lord, i-judge ta na niya. All the hidden things in our lives, mamaniya, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Especially katong mga concern lang sa ilang external, kanang mga the way people look at them. Kana ganing maayo man lagi to siya sa simbahan. Maayo lagi to siya muwali. Maayo lagi to siya diya sa tubangan. Maayo lagi to siya kwan. Unya, ang Ginoo man nakabalo sa imong sulod. Much better nga dili ka concern sa isulti sa uban. Much better nga concern ka sa ginasulti sa Ginoo sa imo o dili na siya maayo. Mas focus ka dapat sa ginasulti ni Lord, dili sa ginasulti sa uban nga tao sa palibot nimo. Kay bahala na unsa pa isulti sa uban, pero kabalo ka nga inside your thought, inside kanang inner life nimo, kabalo ka nga gina-please nimo si Lord. Kaysa naman buutan kay kasagawas. Wala nga ako di yung makalimod o kanang kwan ba kanang suko ra di ka. Kaysa man buutan kay ka ana. Ngunya, mao pa man akong struggle pod. Una akong gina-overcome pa pod. Pero dili pasabot nga dili ko sulutan sa Ginoo. Yes, ginapasaylo ko sa Ginoo, pero kung dili pod ko mag-respond, ay naapod gid ka paabot sa kuha. Wala nga padulong diri karon sa verse 17 to 29. Dire padalay ta. But if you bear the name of Jew and rely upon the law and boast in God, nga na siya. Pag moyon gani mo dire, but if you bear the name of the Jew, sa toa karon kung ikaw is gitawag na ka nga Kristiyano o born again o disciple na ka sa Ginoo, ana siya. And nag-rely ka and nagapahambog ka diya sa Ginoo and know His will and approve the things that are essential, being instructed out of the law, na sa verse 18, and are confident that you yourselves are a guide to the blind,
Kristiyano na ka, born again na ka, disciple na ka, and naga-disciple pud ka, you are a guide to the blind. Yan, naman siya dire. And a light to those who are in darkness. Eh, mo man atong ginakanta permino. We are the light, light of the world. Oh, kita daw ang light, no? Mo na imong nasa isip nga ako light ko, mahimo kong salt and light sa kadaghanan, naga-disciple na pud ko. A corrector of the foolish, no? Yes, no, gina-correct nato kining mga dili jud mo obey sa pulong sa Ginoo. A teacher of the immature, nagamit pud ka nga mo teach sa mga infant pa, kanang mga bag-o pa og RW, ikaw ang gatudlo sa pulong sa Ginoo. Having the law of the embodiment of the knowledge and the truth, you therefore who teach another, do not teach yourself. Mo na ni karon. Ikaw nga ga-disciple, ikaw na nga born again na, ikaw nga daghan na kay kaginatudloan, dili day ka magpatudlo sa imong kaugalingon. Mo ni pangutana ron. You who preach that one shall not steal, do you steal? Oh, tudlo ka karon ni mangawat. Niya ikaw kapangawat ka og kanang virginity sa uban nga mga dalaga. Parehas ra gyapon na. Kabatanon ka. Oh. Dili ka mangupit. Oh. Nya kamusta man kasi imong tithes? Kamusta man kasi imong giving? Pero maayo ka mo tudlo. Kailangan jud nato ni i-practice. Nga ikaw nga ga-correct, dili baka ma-correct. Mao nang point diri ni Paul. You who say in verse 22 that one should not commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? So diri, niya na siya diri nga ikaw. Bawal ang ingon ani dili mo commit adultery, pero sa imong isip nga gatudlo, ugaw pud kay kag isip. Ikaw ang gatudlo ug ikaw ka matarong, ikaw dili pud ka matarong. Then kita nga gatudlo og truth revelation nga dili ta mo worship og idols. Pero grabe kay kakabisi sa imo ang negosyo. Mo man yang gidya, you who abhor idols. Oh. Sabi ba sa bata, you who abhor idols, dili lang siya ka ng mga rebulto. Kwarta. Pwede di ay ni mo mahimong idol. Oh. Verse 23, you who boast in the law, through your breaking the law, do you dishonor God? Pwede nga nagaboast in God's word, but katong mga time nga dili nga katong mga word nga wala kasabot ang uban, mao na ang imuhang gina-break. Tama ko yung mga uban good nga bali sugarcoat nila para ma-justify ang ilang sala. Na ako'y one time tong una nga na ako'y gi-correct nga dili ta basta-basta mo pirma. Anak ko. Kaya nga naman, dili man ni maayo kung dili mo agi sa proseso. Anak ko ba nga papirmahon na tagbang blanco nga chiki. Anak ko. So, dili ta ani mo sugot na blanco ang atong mga chiki kay sa kumpanya ibutang dapat ang request. Tapos karon nakaabot man na dito sa kwan. Gingnan ko. Dili mo madlok kay chikibuloy gani, wala gani na priso. Ngano ko? Ngano man pag i-sugarcoat pa nimo ni nga mali gani ni. Ngano pa man nga imuha ning tabunan nga tama ni kay dili sila mapriso kay ngani ana. O tong meeting yun yun nga dili yun ni pwede. Kailangan jud nato ni og kanang request. Nadya request ana ko sa ilang. O to nga butang panahon wa pay tuig. Wa na, layas nang uban akong kauban. Ano man.
They are the one nga mo break sa law kung ingon na. Himayo ka mo tudlo, di mangawat, dili ingon nani. Pero you who boast in the law, you're breaking the law. Niya na ano siya sa verse 23. Verse 24, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Just as is written. Makita ninyo, kabalo ba mo, kinsa ang nagadaot sa pangalan sa Ginoo? Ang mga Kristiyano, dili itong mga unbeliever. Makita ninyo, matrending ka kung ikaw nga pastor, nakasala. Matrending ka kung ikaw nga believer, ga-share na ka, gawalin na ka diha, nga ikaw ang nakasipyat, mas mahugawan ang pangalan sa Ginoo. Pinaagi sa tuwa nga magtotoo. Dili katong mga unbeliever. Kay kanang mga unbeliever diha maski unsa ra man na ilang ikuan diha, wa ra man na sila ha. Pero kung ikaw nga gasimba na ka, worship leader na ka, nana ka sa ushering, nana ka sa DK, musipyat gani ka, tanawa, simba-simba mo, ana nang iyong silingan. Di ba kamo? Ginoo-ginoo mo, ana na iyong silingan. Nga nalagi niyo ang mga batasan. O, tuwara. Ikaw? O, mahira mo moingon? Nga balik mo lagi ka. Ana na sila. No? Kita mismo ang yang ingon diya, for the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Ang pangalan daw sa Ginoo na blaspheme sa mga unbelievers because daw sa inyo mga trabaho nga Jew, mga Parisi, mga Christian, mga born again. Ano? Verse 25, for indeed, circumcision is of value if you practice the law. Saan yung circumcision? Itong una, tuli man eh. Pero sa ato ang circumcision karon is kanang nag-decide ka ba nga maging one na ka sa Ginoo sama sa water baptism, sama anang bread breaking, nga nag-decide na ka nga imuha ng patyon imong flesh, tapos you are now one with God, mao na circumcision nga ginapasabot diri. Tungo na ang circumcision is a proof nga you're one with God. Mao na magpatuli sila. Kuha ninyo. Then, yang yun diri, for indeed circumcision is of value if you practice the law. So, walay pulos imong water baptism kung dili gyapon ka mag-obey sa Ginoo. Walay pulos imong bread breaking, circumcision, kung dili ka, you die to your flesh. You die to your will. Dili man ka mo-obey sa Ginoo, dili man ka mo-obey sa truth. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become incircumcision. Sa ato pa, pisot di ay gyapon ka kung ikaw nagpa-water baptize o nya ga-obey gyapon ka sa carnal nga desire sa imong flesh. Kanang gapadayon gyapon kag pakasala. Ang tawag ana uncircumcised. Sa Bisaya pa, pisot. No? Kaya abi nato kanang pisot is kanang wala nakapatuli. Nya diri, yes, mo ni ang physical nga circumcision tong una nga magpatuli jud tungod kay they're one. Mo ni ang proof nga they are believers of God and they're one with God. Pero diri karon ang circumcision ginistorya nako is kanang water baptism and bread breaking kana. Nya every first week of the month ka, grabe kay ka, Lord, it's not my will but your will. Wa pa oy paggawas pa lang nimo diha sa may kuan tuara, balik na pud ka. Nananitik sa imo ha, tuara, ingana. Tawag sa imo na pisot. Nya kapila na ka nagpahumol. Ambot lang pila na imo ang namanang katol-katol sa lawas dito sa kuan, sa Gap Farm. Sa sige nimo og kanang kuan, sige kag pa water baptize diha sa Gap Farm. Taga nagbuni na takod sa imo sige ni water baptize unya karon kay di gyapon ka magbag-o kay ngano man gusto lagi nimo gyapon nagpalaing pakasala. You are uncircumcised. Mamayang gingon diha. Your circumcision
has become uncircumcision. Nahimo gyapon ang pisot. So katong mga gahig ulo nga dili gusto magbago, ang tawag ana pisot. O may gingon diri, gibisaya ra nako. Mo na nga dili ta magpakapisot, no? Apil pud ang mga babae ani, abi ninyo lalaki ra. Oh, ay mo kasukuha nana, basahon ninyo na diha sa kwan, verse 25. Naway Bisaya ana, wala na ako ng Bisayaan. Pero ang circumcision, di ba, pisot man ang Bisaya. 26. So if the uncircumcised man keeps the requirement of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? So it's not the physical act di ay nga nagpa-water baptize ka o nag-bread breaking ka, maski wala ka ga-water baptize o wala ka nag-bread breaking, kung ikaw gahimo ka sa will sa Ginoo, you are obedient sa iyaha. Grabe ang imong pag-obey sa iyaha, labaw pa daw ka sa naka-circumcise. Labaw pa ka sa ang tawag sa imo ay circumcise maski wala ka nagdo sa act nga nag-water baptize ka and nag-bread breaking ka. O, labaw pa daw ka, ana. So, dili yun di ay about sa event nga nag-water baptize ta. And dili po di ay sa event nga nag-bread breaking ka. Ang imo di ay deed, action nimo, ang mag-proof nga you are circumcised. You are one with God. Nakuha na to. Kaya basig mahimo na itong ritual ba nga? O, mag-water baptize yun ka. Kaya mo man yung requirement sa water as a disciple. Yes, requirement po na siya para magimot ang disciple kay mo may ingon sa Matthew 28. Pero ang proof ana isang bunga sa imong aksyon. Nagpa-water baptize lagi ka tuod, pero dapat ma-connect siya sa imong desisyon. Mugawas ang imong gi-decide nga maliwat yung tagbatasan sa Ginoo. Kaysa naman nagpa-water baptize ka, sugad nagpa-water baptize ka, tinuod, pero wala na undang ang imong pagkahumol. Nahumol gyapon ka og tuba, nahumol gyapon ka og red horse, nahumol gyapon ka sa pagkapalahubog nimo, nahumol gyapon kag aso. Oh. Dili na mao. May pagwa ka nagpa-water baptize nga nakita nga nagbago ka. Mao ay tinuod di ay nga na-circumcise. Amen. Lain ta. For he is not a Jew who is one outwardly, nor his, verse 27, and he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you through having the letter of the law and circumcision and transgressors of the law? Marta akong na-explain na kaganiya. No? For he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is an outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which of the heart by the Spirit, not by the letter. And his praise is not from men, but from God. So, mao jud ni ang tinuod. Tinuod jud nga na-circumcise is wala jud gasik og praise sa men, but nagasik siya og praise sa Ginoo. Kanang eager siya ba nga, Lord, unsa man ang imong pagbuot? Lord, unsa may ikalipay nimo? Lord, dili jud nimo ikalipay, pasaylo jud ko, Lord. Lord, unsa pa akong himuon? Tabangay ko bi kay dili na ko kaya. Kana jud ay tinuod nga na-circumcise. Amen. Dili ka nang water baptize ka, na bread breaking ka, nag-RW na ka, and at the same time ka nang maayo kay kamo wali sa letter niyang gingon diha. But kining action nimo ba, manifestation sa iyang kinaiya sa imong kinabuhi. Amen. Let's pray. Heavenly Father, salamat kaayo sa imong pulong. Thank you God kay imong gipang-expose ang among mga kasing-kasing. Today Lord, mahimig pasaylo. Kung nag-judge mi Lord sa among isig katao. And Lord, forgive us. Katong mga time nga tanaw namo kami lang ang
maayo, and ang uban is dili kay magpasaylo ana Ginoo. And Lord, help us na mahimong kind liwat nimo Ginoo, nga ang imong kindness nag-lead na noon nga mag-go and sin no more ang kadaghanan. Hatagi mi ana nga kasing-kasing Lord, nga dili mi mag-condemn, but mahimong kind sa uban. Kay we believe Lord, ikaw ra gyud nay katungod nga mohatag og judgment sa matag usa ug dili kami. Salamat Lord sa imong word today. Help us nga bag-o mi inwardly nga mahimo jud ming liwat nimo batasan Ginoo para ma-prepare me as a bride of yours Ginoo. Thank you in Jesus name. Amen.